Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping paulit-ulit na pagkakamali. Yes, friend. Alam mo ba na ang pinakamalungkot na sorry na matatanggap mo ay kapag sinubukan mong mag-withdraw? Pero ang sabi ng ATM sa'yo, sorry, you do not have enough balance. May ganun pang tono eh. May nagsasalita ba sa ATM pero parang ganun yung naririnig mo eh. No? Like, sorry, wala ka ng pera. Deserve mo yan. Gastosera ka kasi. Parang ganun eh. Parang may pang-iinsulto pa eh, no? Ikaw ba, yes friend, nakaranas ka na ba sa buhay ng isang ganitong klase ng tao? Oo, yung talaga namang paulit-ulit na lang na may ginagawang pagkakamali at kalokohan sa'yo, no? Oo, wag na tayong lumayo. For example, yung partner mo, isang beses nahuli mong nagloloko, di ba? Syempre, ikaw bilang marupok, papatawarin mo agad-agad, di ba? After mong mahuli, syempre hihingi siya ng tawad. Syempre, ikaw bilang busila ka kayong puso, magpapatawad ka, di ba? Tapos kapag okay na ulit kayo, wala pang isang linggo, maglolo ka na naman ng siraulo. Ganun lang yung cycle nun eh, paulit-ulit lang kayo. Dalawa na nakala kayo sa relasyon niyo, nagbabardagulan pa kayo, itigil nyo na yan. Ha? O hindi sabi naman nila kapag ganyan may nagkakamali, hindi lang naman yung nagkakamali ang dapat natututo, yung nagawan din ng kasalanan, dapat natututo rin siya, diba? So this time, umaasa kami no, na hindi ka na marupok. This time, utu-utu ka na kasi pinapatawad mo pa rin siya. Magkaiba yun. Parang mas malala dun sa utu-uto kaysa sa marupok, no? Kaya minsan alam nyo, naniniwala talaga ako na minsan kaya tayo paulit-ulit na nasasaktan dahil sa iisang bagay o pagkakamali na ginagawa sa atin. It's because simple lang. Kasi hinahayaan natin. Diba? Kasi tinotolerate natin. Hindi natin pinapanamnam doon sa taong nagkamali yung paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi siya, di ba? Hindi siya natatakot kasi alam niyang hindi ka rin naman magsasawa na maidadaan ka niya anytime sa sorry, sa pasensya, sa kalabit sa gabi, ganyan. Diba? So umaasa siya na kahit anong kabulastugan, katarantaduhan, kagaguhan, yung gawin ng taong yan, ay talaga namang sabi niya, ay hindi, kahit gaguhin kita ng paulit-ulit, alam kong meron akong bahay na mauuwian at kamang mahihigaan. Oh, ay hindi ka sure kung mahihigaan pero wala ka namang kaanuhan. Kasi yung partner mo, nasa iba ng bahay, nakikipag-anuhan sa kumpare. Charot lang. Pinag-overthink lang kita para naman matakot ka nang gumawa ng pagkakamali sa kanya, di ba? Pero alam mo, ikaw yes friend, alam ko naman syempre bilang isang partner, no, dapat on top ang iyong pangunawa, on top ang iyong pag-intindi, on top ang iyong pagpapatawad sa mga pagkakamaling ginagawa ng partner mo, no? Pero kung ikaw feeling mo parang naaabuso ka na, parang binabaliwala na yung nararamdaman mo at parang wala na lang sa kanya kung magkamali siya sa'yo, no? Hayaan mo siyang lasapin yung consequence ng pagkakamali niya. Let him or her learn the lesson. Para the next time around, maging mas maingat na siya. Hindi maingat sa pagtatago ng kalaguyo Mas maging maingat sa'yo at sa nararamdaman mo, 'di ba? Kasi marami sa paligid natin, no, kapag ganyan sinasabi sa'yo, ano ka ba naman? Magpatawad ka na, patawarin mo na siya. Hindi naman po sinabing hindi papatawarin. Teka lang naman, huwag yung pinipressure yung tao. Hindi pa napapatawad pero papatawarin rin eventually. 'Di ba magkaiba 'yon? Magkaiba yung hindi talaga marunong magpatawad at all versus hindi pa nakakapagpatawad agad-agad. Kasi there's something naman kung bakit yun yung nararamdaman ng tao. Maybe
gusto niyang matuto yung nagkamali sa kanya na, 'di ba? Itatak sa kokote niya na mali yung ginawa mo. Dahil mali yung ginawa mo, ito yung magiging consequence ko para sa iyo. At kailangan lasapin mo yung pait, yung hirap, lungkot ng pagkakamali mo na ginawa kasi ganun din yung naramdaman ko. Para the next time around, magiging mas maingat ka na. 'Di ba? Alam niyo may mga uri naman kasi ng pagkakamali no na minsan masasabi mong ay talagang hindi sinasadya. Ay talagang hindi siya aware na meron siyang maling ginawa. So papatawarin mo. Pero yung mga pagkakamali na parang ano ba from time to time sobrang regular na lang ng pagkakamaling ginagawa mo. Ano ba yan? Habit mo na ba yan? Hobby mo na ba yan? 'Di ba? Diyan ka na ba sanay? Ganyan ka na lang ba talaga? So yun yung mga mahirap parang intindihin, mahirap patawarin, no? Kasi minsan alam nyo tama lang yun para sa mga taong abusado, mga taong hindi natututo. Kaya ang ending no, nawawalan sila ng respeto sa'yo kasi alam nila yung border mo eh. Alam nila kung gaano kababa yung pader na sinet mo when it comes to them. Kaya wala silang pag-aalinlangan. And to tell you guys, to tell you all, hindi lahat nadadaan sa sorry. Hindi yan yung parang bata ka na natisod mo yung kalaro mo, after mong sabihin yung salitang sorry, batiin na ulit kayo. Hindi naman ganun ang buhay. Minsan may mga kasalanan na mahirap talagang patawarin. Minsan may mga sugat na mahirap talagang pagalingin. At ikaw, kung talagang feeling sorry ka, kung talagang nakokonsensya ka sa ginawa mo at talagang sincere ka dyan sa paghingi mo ng tawad, ipakita mo rin sa actions mo. Kasi yung sorry, madaling sabihin yan. Kaya nga kitang tampalin ngayon at sabihin ko sorry eh. Diba? Madaling-madali yun. Pero yung action, isa yung dapat sa kinakalakip mo doon sa salitang pasensya, patawad, paunawa, paumanhin, sorry. Kasi doon magkakaalaman kung talagang sincere ka ba talaga. Doon magkakaalaman kung wala na talagang chance ang ulitin mo yung pagkakamaling ginawa mo. Kasi hindi yun sorry now, try again later. Kaya para sa akin, yes pre no, hindi mo ako basta-basta madadaan sa salitang sorry. Dapat may kalakip yang money. Give me my money, come on. Labas mo na yung wallet mo, bigay mo na sa akin. Mukhang pera si Biboy Viva. Bakit? Lahat naman tayo nabubuhay para sa pera. Hindi. Yung tinutukoy ko naman dito, yung nangutang sa akin. Ano ka ba? O tapos sinisingil ko na. Kasi paulit-ulit na lang siya kakasabi ng sorry. Iaabot daw sa Makalawa. Naubos na lang be ang Makalawa. Talagang wala ka na lang buhay. Hindi ka na humihinga. Hindi mo pabayad yung utang mo sa akin. Kaya sawang-sawa na ako sa sorry mo. Pasensya na, hindi ako makarelate dun sa part na sorry sa magjowa. Kasi wala ako na. Kaya sa pera na lang. Sa pera ko na lang dinadivert. Kakainis ka pala, wala pa mukha mo pa sa akin, wala akong jowa. Pero wala rin naman akong pera, parehas lang, so it's a tie. Ayos, wala naman si Friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1, yes, FM, solid. Good night, BB. Mwah, mwah. 101.1 Yes, FM.